O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagpatuloy ang mga bida sa paglalakad patungo ng Mas Adora. Pero pinag-push up sila ni Biscuit sa daan dahil slow daw silang mag-isip. Kalaunan pa ay nakarating din sila ng bayan at inayos ng babae ang buhok nito. Nagpunta sila ng department store at nalaman ni Gun at Killua kung saan sila makakabili ng spell cards. Pero biglang sinabi ni Biscuit na bumalik na sila sa batuhan para mag-training. May binili pala itong mga pala at mga kariton na ipapagamit sa mga bida. Sinabi niyang babalik na sila sa Mas Adora pero kailangang straight line lang. At inutusan ng dalawang bida na gumawa ng tunnel gamit ang pala at mga kariton. Training pala ito ng mga bida para mas lalong lumakas. Nakagawa naman sila agad ng tunnel pero pagod na sila agad. Tapos para magpahinga ay kailangan nilang hawakan ng tali na may bato. Ganito na rin daw silang matulog para mas lumakas ang kanilang pakiramdam kahit tulog. Saka bantayan din nila si Biscuit na anumang oras ay puputulan ang tali gamit ang kutsilyo. Kinagabihan ay nabitawan ni Gun ng maraming beses ang tali kaya nagkaroon siya ng mga bukol. Patuloy lang sila sa paghuhukay ng tunnel at natama ni Gun ang mabato na bahagi. Kaya naisip sana niyang gamitin ang nen at suntukin ito. Ngunit napagtanto niyang mas maganda kung isipin nila na parte ng kanilang katawan ang pala. At madali nilang nasira ang mga bato na parang naging puding sa lambot. Masaya naman si Biscuit dahil nagamit ng dalawa ang kanilang utak at nalaman ang gusto niyang gawin nila. Ngunit kapalit ng masyadong paggamit ng nen ay biglang nanlambot ang dalawang bida. Ngunit kalaunan pa ay nagawa ng mga ito na makumpleto ang paggawa ng tunnel kaya masaya sila. Maging ang paghawak sa tali na may bato ay nagagawa ng dalawa. Kahit pa nang putulin ni Biscuit ang tali ni Gun ay nakailag ito agad. Kalaunan ay inutusan ni Biscuit ang mga bida na maging madiskarte sa pakikipaglaban. Saka ginamit ang mga hayop para pagsanayan ng dalawang bida. Hanggang mahuli ni Gun ang lumilipad na sinulid, at ang baklang kabayo na palaging napapa o anime recaps. Sa next stage ng training ay pinakita ni Biscuit ang combination na gamit ni Gun. Ito daw ang ko. Inutusan niya si Gun na gamitin ang ren nito. Saka unti-unting inilapit ni Biscuit ang kamao na sinalo ni Gun. Pero bigla itong naitapon sa lakas ng ko. Ipinaliwanag ni Biscuit na 10 beses ang lakas nito kapag oras na isinuntok. Muli sanang didepense si Gun pero nanghina na siya. Sinabi ni Biscuit na dapat ay aabot sa 30 minuto ang itatagal nila sa pagdepensa gamit ang ren. Kaya na-motivate ang dalawa na patuloy pa sa pagsasanay at pagbungkal ng butas. At paulit-ulit na pagtanggap ng lakas ng pag-atake ni Biscuit. Saka tinuro din ni Biscuit ang tig 50% na paggamit ng defense at offense gamit ang enerhiya. Kaya mabilis ang pag-improve ng dalawang bida. Kalaunan pa ay inutusan ng master ang dalawa na gumamit ng bato para bumisag ng 1,000 bato. Pero bagsak silang pareho. Samantala ay pumasok ang grupo ng Raidan sa isla. Balak sana nilang maghari sa isla. Ngunit sinalubong sila ni Razor na isang creator ng Grid Island game. Trabaho daw nitong bantayan ang rules ng laro. At dahil hindi pumasok sa legal na paraan ang Raidan ay kailangan niya itong paalisin. May gamit itong special card na tanging admin lang may hawak. Dahil malakas siya ay nais ni Finks na labanan si Razor at balak niyang bumalik ng legal. Pinaalis sila ni Razor gamit ang spell. Saka gumawa ito ng energy ball na kanyang ini-spike at pinasabog ang barko sa dagat. Sa kinaroroonan ni Gun ay nakagawa din siya ng energy ball na kanyang tinapon at sumabog. Sa isang kuweba ay masayang binati ni Nix ang mga kasama dahil marami na silang nakolekta na mga card. Malapit na daw ang tagumpay nila. Ngunit biglang tumayo si Genthru at sinabing siya si Bomber. Sinabi niyang nilagyan na niya ng bomba ang lahat at maliligtas lang sila kapalit ng mga card na hawak nila. Mabilis na umatake si Gispa pero hinawakan lang siya ni Genthru sa mukha at pinasabog. Nang mahawakan daw ni Genthru ang mga kasama at nasabi ang salitang Bomber ay automatic na nakapagtanim na siya ng bomba. At matatanggal lang ito kung mahahawakan siya ng mga nalagyan ng bomba at masabing nahuli nila si Bomber. Iyon ay kung hindi magawa ni Genthru na mapasabog sila. Sinabi niya ang lugar kung saan nila ibibigay ang card sa kanya. Saka din siya agad na umalis. Patuloy naman sa pagsasanay si Gun at Killua. At pinakita ni Killua ang kapangyarihan nitong kuryente kaya natawag siya ni Gun na electric eel. Sinabi ni Biscuit na kailangan nilang magpahinga saglit lalo na at paparating na ang bagong taon sa tunay na mundo. Naalala ni Gun ang Hunter's exam sa tunay na mundo na kailangang daluhan ni Killua. Kaya gumawa sila ng paraan para makakuha ng card para makabalik muna ng mundo si Killua. Bago umalis ay sinabihan siya ni Gun na puntahan ang mga kakilala sa isang bundok para patuloy na magsanay. At umalis si Killua pabalik sa tunay na mundo. Patuloy na tinuruan ni Biscuit si Gun kung paano nito makokontrol ang kapangyarihan.
At gamit ang Gyu ay gumagawa siya ng numero pero nauntog siya sa puno. Biglang dumating si Aben Gain na mayroong bomba sa balikat nito. At sinabi ang tungkol sa nangyari sa mga kagrupo na iniskam ni Bomber. At hiniling kay Gun na pigilan si Genthru na manalo sa laro. Saka din ito umalis para daw sabihin ang balita sa ibang players. Pero joke lang pala dahil maging ito ay scammer din. Alam niyang papatayin din silang lahat ni Genthru. Kaya gamit ang kapangyarihan ay nagtawag siya ng halimaw na kumakain ng Nen gamit ang voodoo doll. Lumabas ang isang mas pangit pa sa ex mo na mahilig menupsap ng Nen. At kinain nito ang bomba sa balikat ni Aben Gain. Naligtas si Aben Gain pero pinulaputan na siya ng halimaw kaya kailangan niyang magdamit ng lawlaw. Samantala ay nagkita ang grupo ni Genthru at grupo ni Nyx. At ibinigay nila ang natipon nilang mga cards sa mga terorista. Sinabi ni Nyx na i-deactivate ang bomba. Kaya agad na nag-like ang tatlo at pinalaya ang ibang mga players. Pero pinalaya pala nila ang mga laman loob nila na sumabog. Sa tunay na mundo naman ay nagpunta si Killua sa exam ng mga hunters. At nakita ang ilang mga mahihinan na nagsabing malakas na sila. Dumating ang examiner na nakitang masyadong maraming nag-apply na hunter. Kaya inutusan niya ang mga applicant na sa loob ng 2 oras ay magdala ng 5 nameplates ng mga natalo nilang aspiring hunters. Kaya nagrambolan ang mga hunters para dito. Kaso ay nais matapos agad ni Killua kaya inatake niya ang lahat ng mga hunters. At dinala ang lahat ng kanilang badge sa examiner na nagulat. Nakita nga niya na walang malay ang lahat na nagkalat. Dumating din si NetEro na sinabing hindi na kailangan ni Killua na magpunta sa second round dahil kitang-kita na pasado na siya. Kaya pumasa si Killua na agad umalis. Tinuturuan ni Biscuit si Gun kung gaano mag-ray gun. Pero hindi magawa-gawa ng bida kaya nagbasa na lang si Biscuit ng pocketbook. Hindi nagtagal ay muling nakabalik ng Grid Island game si Killua kaya masaya siyang binati ni Gun. Binuksan nila ang libro ni Biscuit at nakita ang ilang cards nito. Kaso ay hindi nila alam ang gamit ng ilan dito. Sinubukan nilang gamitin ang isang may kakayahan na kausapin ang nakilalang player sa laro. At nagulat ang dalawa nang makita ang pangalan ni Chrollo. Nag-uusap sila tungkol kay Chrollo na hindi pa kilala ni Biscuit na nais makichismis. Ngunit hindi pinansin kaya sinuntok niya ang dalawa na naitapon at bumagsak. Kalaunan ay nais nilang malaman kung totoo nga na si Chrollo ang nakita nilang kasali sa laro. Dahil kung siya ito ay nagawa na nitong matanggal ang Nen spell ni Kurapika sa kanya. Para makumpirma ay kailangan ulit ni Killua na umalis. Samantala sa kinaroroonan ng mga Ryodan ay nakita rin nila ang pangalan ng boss. Pero napagtanto nilang hindi ito ang tunay na Chrollo. Kundi naalala nila ang sinabing kanilang boss dati na makakahanap sila ng isang taong magiging kakampi nila. Inakala nilang isa itong giant and user na makakatulong para matanggal ang spell kay Chrollo. At balak nilang hulihin ito. Pero nagulat sila nang lumabas si Hisoka at sinabi nitong siya daw ang nagpapanggap na Chrollo. Tinawagan ni Killua si Kurapika at sinabi ng Blondie na kung totoong si Chrollo ang nasa Grid Island ay malalaman niya. Kaya sinabi niyang iba ito. Agad naman itong binalita ni Killua kina Gun at Biscuit. Saka patuloy ulit silang nagsanay. Nakita ni Killua na nagagawa na ni Gun na maitapon ang kanyang lakas at naputol ang isang sanga. Kaya nagtaka siya dahil nahihirapan si Gun dito. Tinawag sila ni Biscuit sa kinaroroonan ng isang malaking puno para masubukan ang kanilang lakas. At nang gamitin ni Gun ang suntok nito, ay nagulat sila dahil sa sumayaw-sayaw pa ang puno sa impact. Dahil dito ay nakakuha sila ng maraming rare insect na ginawa nilang cards. Naisip ni Killua na marami silang may papalit na pera doon gamit ang rare insect cards. Kaya muling sinuntok ni Gun ang puno. Pero nalaman nilang hindi na nila ito na-convert sa card. Nagpunta sila ng isang bodyguard na tinago ang isang maiden na kanilang hanapin. Pero nahanap na pala ito agad ni Killua na sinabing easy ang mga patibong ng maiden. Saka sinuntok ang kawawang guard. Sumali din sila ng isang paligsahan at nanalo ng card na may kakayahang hindi sila manakawan ng card. Nakakuha pa sila ng mas madaming card kasama ang isang risky dice card. Ginamit nila ito sa mga kasino kaya palagi silang sinuswerte sa unang beses na kanilang pagsugal. Kaya nakakuha pa sila ng additional card. Sinabi ni Gun na tumigil na si Killua at umuwi na sila ngunit gusto pa nitong manalo. Kaya pinatulog na lang siya ni Biscuit at umuwi na sila sa kanilang bar axe. Samantala ay isang kawawang lalaki ang binubuli ni na Genthru para gamitin ang maximum ng risky dice card. At dahil dito ay namatay ang lalaki. Kaya napilitan ang pangit na gamitin ng personal ang dice. Habang naglalakad ang grupo ni Chesguera ay biglang lumabas sina Genthru at dalawang kasama nito. Ginamit nila ang kanilang risky dice at ninakaw ang ilang mahahalagang card ni na Chesguera. Saka din sila mabilis na tumakbo. Sinabi ng mga kasama ni Chesguera na sundan nila ang mga magnanakaw. Pero sinabi ng boss na si Bomber si Genthru kaya delikado ito.
Pero sinabi niya rin na pwede pa rin nilang matalo sina Genthru at makumpleto ang laro kapag nakuha na nila ang number 2 card na Bottleneck of Tubo. Saka mabilis silang umalis para dito. Samantala ay nagplano din ang grupo ni Genthru na nakawin na lang nila ang Bottleneck of Tubo sa sinumang makahanap nito. Sa kinaroroonan naman ng mga bida ay nakakita ulit sila ng scammer. Pero kalaunan ay nakaisip sila ng paraan para makuha ang isa pang mahalagang card. Binalikan nila ang mga ninja na may sakit. At kinuha ang tiwala ng mga ito. Ginawa nila itong mga card at tinanggal ang sakit ng mga ito gamit ang isa pang magic card, kaya masaya ang mga ninja na naging malusog. At ibinigay sa mga bida ang card ng Lucky Alexandrite. Kalaunan ay tinawagan sila ni Casual gamit ang magic book. Sinabi nitong malapit nang makumpleto ni Genthru ang mga card kaya kailangan nilang mag-meeting kasama ng iba pang mga card dealers. Nag-meeting nga sila at sinabi ni Casual na kailangan nilang sindikatuhin ang pagkolekta ng card. Pero isang babae ang nagsabi na hindi nila dapat isinama ang mga batang bida dahil wala naman silang silbi. Kaya sinabi ni Killua na alam nila ang kapangyarihan ni Genthru at may hawak silang alas na card na wala kay Genthru. Dahil nais malaman ng iba kung ano ang power ni Genthru ay sinabi ni Killua na bayaran sila ng 2 S-rank cards. Kaya napilitan itong ibigay ng babae. At pinaliwanag ni Gon ang kapangyarihan ni Genthru na makapanghawak sa masabi ang magic word nitong Bomber. At lahat pala ng mga ito ay nahawakan na ni Bomber. Saka sila nagpunta lahat sa lugar kung saan naroon ang number 2 card na wala pang nakakuha. Pagdating nila sa Soforuba ay sinabi ng isang NPC na kinokontrol ng mga pirata ang kanilang bayan. Nasabi din nito ang tungkol sa isang kuweba kung saan konektado ang number 2 card. Napaisip kalaunan ang mga players dahil nang magpunta sila dati sa bayang iyon ay hindi nila nakuha ang impormasyon. Kaya napagtanto nilang gamit ang accompany card na kumpleto ang mga 15 tao ay gumana ang gamit nito. Mabilis nilang pinuntahan ang mga pirata na sindikato sa bayan at sinabihang umalis ang mga ito. Pero napatawa ang mga pirata na nagtapon ng alak pabilog at mabilis na sinunog. Naghamon ito na kung matatalo siya sa laro ay sasabihin kung nasaan ang kanilang boss. Isang kalbo ang nagsabi na siya ang lalaban sa matabang pirata. Pumasok ito sa bilog at sinubukang itulak ang taba. Pero malakas ang taba na binuhat lang ang kalbo na sinunog pa sa apoy. Kahit na sumusuko ang kalbo ay ginagawa na itong lechon kalbo. Pero naawa si Gon na tinulungan ang kalbo. Pero sinabi ng taba na maging siya ay natalo na rin dahil pagkatapos niyang sumipa ay lumabas ng ring. Kaya natalo si Gon na humihingi ng isa pang chance. Sinabi ni Killua na huwag ipakita ni Gon ang kanyang lakas sa mga tao. Dahil maging si Biscuit mismo ay nagpapanggap na mahina at natatakot. Kaya sinabi ni Killua na siya ang lalaban. Kumuha ito ng whiskey at mabilis na ibinuhos sa malaking pirata. Saka ito sinindihan gamit ang kuryente. Nasunog ang mukha ng matabang pirata na napilitang lumabas ng ring at natalo. Galit ang mataba na balak pa ring atakehin si Killua, pero sinipa siya ng sariling kasama. At sinamahan ang mga players patungo sa kanilang boss na pirata. Sa unang pagkakataon ay nakita ng mga bida si Razor na boss ng mga pirata at ng laro. Sinabi ni Razor na maglalaban ang 15 pirata at 15 manlalaro. At gagawin nila ito ng one-on-one at sports. Unang pagsubok ay larong boxing. Isa sa mga pirata ang umakyat ng ring at hinamon ang mga players. Pwede daw silang gumamit ng unlimited nen para gawing armas. Lumaban ang isang nen user na player at gumamit ito ng nen. Kaya nakasuntok ng lumilipad na suntok. Nagyabang pa ito na maraming sinasabi at saka pinagsusuntok ang pirata na nataman at bumagsak. Nagsaya ang mga players dahil akala nila kung panalo na sila. Pero bigla ding natamba ang player. Dahil nagsabay pala silang umatake. Ipinaliwanag ni Killua kay Casual na nag-teleport ang suntok ng pirata na uppercut kaya napuruhan ang kasama nilang player at natulog. Dahil alam ng mga bida na wala silang mapapala sa mga mahihinang kasama ay nag-usap sila. Naglaro si Biscuit at agad na nagpatalo sa paglalaro ng soccer ball. Ganon din si Gon na nagpatalo sa paglalaro ng shooting basketball. Maging si Killua ay nagpatalo din sa larong sumo na kinagalit ng hindi nakabawi na matabang pirata. Pero ang mga ginawa nilang ito ay napansin ni Razor na alam na malalakas ang tatlong bida. Kaya nais niya silang bantayan. Pagkatapos nga ay nag-alisa ng iba pa dahil lahat sila ay natalo ng mga pirata. Nagpakilala naman si Gorain sa kanila saka sila tinawag na maging kasama. Kumain sila at nagtatalo ang dalawang bida kung sino kaya si Chrollo kaya napaisip si Gorain kung tama ba ang desisyon niya. Gamit ang card ay nagpunta sila sa kinaroroonan ng inakala nilang si Chrollo. Pero naabutan nila ang naliligong bakla na Hisoka. Kaya nakakita si Biscuit ng nakalaylay na biscuit. Agad na nag-battle instant si Gon at Killua kaya naintriga ang bakla at alam nitong ang master ng dalawa ay si Biscuit. Nakunwari nagtago pero masayang nanilip. Sinabi ni Hisoka na nagpunta siya sa laro para mahanap ang iba pang miyembro ng Ryodan.
Inimbitahan ni Biscuit ang bakla na sumali sa kanilang bagong grupo dahil naghahanap sila ng mga malakas na miyembro. Pero ginuhit ni Biscuit sa ere na nagsisinungaling si Hisoka. At sa daan ay sinabi ng babae na nalaman niya ito dahil sa experience sabay pakita ng estilo ng ngiti na may balak. Pinagpapantasyahan ng bakla ang puwet ng mga nagbibinatang mga bida, pero naramdaman ng dalawa ang chakra ng malisyosong mata ng bakla kaya sila naasiwa. At inutusan si Hisoka na mauna sa kanila. Nasabi ni Hisoka na naboboryong siya kaya napagtanto ni Killua na nakita na ni Killua ang mga Raiden. At naghihintay na lang ito ng pagkakataon sa anumang balak nito. Naisip ni Killua na kung makikita lang nila ang libro ni Hisoka ay malalaman din nila ang mga taong nakausap na nito. Sinabi ni Gon na buksan ni Hisoka ang libro na ginawa naman ng bakla. Kaya nakita nila ang mga players na nakasalubong na ni Hisoka pero wala doon ang pangalan ng mga Raiden. Kaya mas lalong nagtanong si Killua sa isip. Pero hindi nila alam na may ginamit si Hisoka para mapalitan ang pangalan ng mga taong nakausap na nito sa laro. Saka agad din silang nagpunta sa kinaroroonan ni Chesguera. Sinabi nila dito ang plano nilang pagbalik para labanan ng sports ang mga pirata. Hinamon ng dalawang bida na ipakita ni Chesguera ang kanyang nen. At tumalon nga ito at nagawang lumutang sa ere. Tinularan ito ng dalawang bata na tumalon din at nilagpasan pa si Chesguera. Kaya nagulat ito dahil mabilis ang pagdevelop ng dalawang bata. Mas mataas ang talon ni Killua kaya paulit-ulit siyang hinamon ni Gon, pero mas mataas pa rin ang talon ni Killua dahil mas mabigat ang itlog ni Gon. Nagmeeting ang mga players at pinag-aralan ang sports game na bagay sa bawat isa sa kanila. At sinabi ni Chesguera na kasama niya si Gon sa beach volleyball dahil mataas ang talon nito. Pero bigla silang naintriga nang makita ng isa nilang kasama na 97 cards na ang hawak ni na Genthro, at 2 cards lang ang kulang nila. Pagkakumpleto ng 15 players ay agad silang bumalik sa mga pirata. Tulad ng dati ay boxing ang unang laro. Mabilis na inatake ng player ang pirata na hindi magamit ang nen dahil malapit ang kalaban nito. Kaya walang nagawa ang pirata sa laban kundi sangga lang ng sangga at nang matamaan sa katawan ay knockout ito sa ring. Kaya nanalo ang player. Maging ang sumunod na bowling, at ang sumunod pang basketball shooting, ay nanalo ang mga players na kasama ni Chesguera. Sinabi ni Razor sa mga kasama na pwede silang magpatalo dahil bahala siya sa pagpapanalo sa kanila. Pero biglang hinamon ng matabang pirata si Killua dahil masakit ang loob nito sa pagkasunog sa kanyang ulo. Nang pigilan siya ni Razor ay tinanggal nito ang bonet at sinabi kay Razor na hindi na siya makikinig sa kanya. At sinabihan ng iba pang pirata na labanan nila si Razor at umalis ng isla na iyon. Pero bigla siyang tinapunan ni Razor nang nagliliwanag nitong kapangyarihan kaya patay na bumagsak ang matabang si Babobo. Natakot ang mga mahihinang players dahil sa nakita. Kaya pinagkalma sila ni Chesguera na sinabing pwede silang magpatalo dahil pang-kompleto lang naman sila. Napagtanto din ni Chesguera na si Razor ang game master ng laro. Kalaunan ay sinabi ni Razor ang larong nais nito na dodgeball. Saka pinalabas ang iba pang kasama na galing din sa kanyang kapangyarihan. Natatakot ang iba pang player na kapag nataman sila ng bola ay tigok silang tulad ni Babobo. Kaya sinabi ni Gon na silang 6 ang maglalaro. Pero sinabi ni Razor na kailangang makumpleto ang 8. Nagtanong si Gon kung bakit nito pinatay si Babobo. Pero si Chesguera na mismo ang sumagot na sinabing si Razor ang game master. At mga death row convicts ang kasama nito at isa si Babobo. Dahil binalak nitong tumakas ay kamatayan ang parusa nito. Nagulat ang mga bida nang malamang totoo ang isla. At napagtanto ni Gon na galing doon ang ama. Sinabi ni Razor na kilala din nito ang tatay ni Gon. Tumakbo ang mga mahihinang players. Kaya sinabi na lang ni Gorain na magiging 3 player siya. Sabay labas ng mga kasama nitong galing sa Planet of the Apes. Ipinaliwanag ni Razor ang kanilang laro, na kung matamaan ang kalaban at hindi masalo ang bola ay out ang mga ito. Ngunit kung nasalo nila ang bola ay ligtas sila, at kung tumalbog naman ito sa kasamahan ng nagbato ay out ang last touch ng bola. Nagsimula ang laro at ipinaubaya ni Razor na maunang magbato ang mga players. Kinuha ni Gorain ang bola at mabilis na binato ang 2 kalaban na agad ding nataman kaya nagkaroon ng 2 scores ang mga bida. Ngunit umayos ng stand si Razor at sinabing tapos na ang preparation nito para talunin ang mga bida. Nainis si Gorain na binato si Razor ng ubod lakas. Pero sinalo lang ni Razor ang bola gamit ang isang kamay. Saka din ito ibinato pabalik kay Gorain. Nakita ni Gorain ang lakas ni Razor kaya agad siyang nakipag-switch sa Gorilya. Nataman ng Gorilya na biglang naglaho dahil sa lakas ni Razor. Dahil dito ay natakot si Gorain at nawalan ng confidence sa sarili kaya naisip ni na Biscuit at Chesguera na basag na ito. Muling nagtapon ng bola si Razor nang napakabilis at hindi ito mailagan ni Chesguera na matatamaan sa likod, kaya niya ginamit ang nen para patigasin ang katawan. Pero napakalakas ni Razor kaya maging siya ay bagsak sa tama ng bola.
Sa kanya napagtanto na naging chillax siya ng matagal na panahon kaya siya naging mahina. Sakit ng mga tumatanda na lumalaki ang tiyan. Nagre-relax. Para hindi mahawakan ng kalaban ang bola ay ibinigay ng mga bida ang susunod na tirada kay Hisoka. Ginamit nito ang kanyang bungee gum at binato ang dalawang kalaban. Ngunit biglang nag-combine ang mga ito na naging isa at sinalo ang bola. Kaya nagulat ang mga bida lalo na nang sabihin sa kanila na legal ito. Para makuha ang bola ay ginamit ng dalawang bata ang kanilang ken na nakikita rin ni na Razor at Chesguera. Hinagis ng ubod lakas ni Razor ang bola patungo kay Gun, na gumamit ng ko para sanggahin ang bola. Nataman si Gun na naitapon at bumalibag sa pader at nagdugo ang noo nito. Dahil outside ang bola ay napunta kina Gun ang bola. At out na rin sana si Gun pero bumalik siya sa labas ng court. Ibinigay nila ang bola kay Gorain, pero natroma pa rin ito sa pagtapon ni Razor sa kanya ng bola. Ngunit nagbuelo siya bigla at tinapon ang bola sa kasamang Gorilya. Pero pinagpalit niya ang Gorilya kay Razor kaya nakuha ang mukha ni Razor. Napunta ito sa labas ng field, pero mabilis ang mga kasama ni Razor na tinalon ang bola at binato ang mukha ni Gorain na nawalan ng malay. Dahil dito ay naglaho din ang Gorilya ni Gorain dahil nawalan siya ng malay. Nakuha ni Razor ang bola na mabilis tinapon kay Killua. Nakailag si Killua at maging sina Biscuit at Hisoka pero binalak ng kasama ni Razor na batuhin si Bakla. Kaya agad niyang ginamit ang kapangyarihan at sinalo ang bola. Akala ng mga bida kung ayos na pero na-out pala si Biscuit dahil nataman ang malapad nitong palda. Kaya walang nagawa ang babae. Dahil dito ay nagkaroon ng chance si Gun para bumalik sa laro. Galit daw si Gun dahil kung nagkamali ng pag-iwas si Killua kanina at nataman siya ay patay na ito. At nais niyang hindi lang talunin si Razor kundi ay mapahiya. Hinawakan ni Gun ang bola at ginamit ang rock paper scissor attack nito at naitapon palabas ang isang kalaban kaya natalo ito. Muling naibigay ang bola kina Gun. Sa tulong ni Killua ay muling nag-charge si Gun ng malakas nitong kapangyarihan at tinarget si Razor. Ngunit buong lakas din itong sinangga ni Razor gamit ang kamay at kahit na naitapon ito palabas, ay hinintay ang bola pababa. Pero agad itong kinuha ni Hisoka gamit ang bungee gum nito. Kaya na-out si Razor at napilitang bumalik gamit ang nag-iisang back lifesaver ng team nila. Sinabi ni Chesguera na hindi na pwedeng magamit ni Razor ang kanang kamay nito para sanggahin ang tirada ni Gun. Pero maging si Gun ay nanghina na rin dahil sa ginamit nitong lakas. Sinabi ng iba na si Killua ang pag-asa nila. Pero siya daw pala ang pinaka nasira sa natirang tatlong players dahil nang tulungan nito si Gun sa pag-pitch ng bola ay matinding nasaktan ang kamay nito. Kinuha ni Biscuit ang bola at binato ang isa pang extra na kasama ni Razor at na-out ito. Bago pa tumirada si Razor ay nagtawag ng timeout si Chesguera at nag-meeting sila. Binalak niyang palitan sana si Killua na nasaktan na ang kamay. Pero sinabi ni Killua na kaya pa niya ang isa pang beses na pagsuporta kay Gun. Sinabi ni Gun na alam niyang nasaktan si Killua sa pagtapon niya ng bola. Pero nais niyang si Killua pa rin ang hahawak ng bola para sa kanya. Kaya pumayag din si Chesguera na pinaubaya ang laro. Bumalik sila sa paglalaro at may balak si Gun na gawin nilang tatlo. Biglang naglaho ang mga kasama ni Razor dahil muli niya itong kinuha at mas lalong lumakas. Tinapon niya ang bola at akmang mag-spike ito. Pero nakahanda naman si Gun at mga kasama nito gamit ang pinagsanib nilang enerhiya bilang iisang katawan. Pinalipad ni Razor ang bola patungo kina Gun, Killua at Hisoka. Pero nagawa ng mga ito na mas alo ang bola gamit ang pinagsanib na nen, kaya sila nakaligtas. Lahat ng ginawa nila ay nababasa din ni Razor na naisip na aatake kapag hindi na nakapag-combine ang tatlo. Nang oras na ni Gun na tumirada ay ginamit niya ang maximum na lakas na kinagulat ni Razor. Sinuntok ni Gun ang bola na lumipad kay Razor na hindi na makailag, kaya pinabalik niya ang bola diretso sa mga bida. Bago pa matamaan si Gun ay nawalan na siya ng malay kaya nakailag. Akala ng iba kung talo na sila pero ginamit ni Hisoka ang malagoman nitong kapangyarihan at ibinalik ang bola. Muli itong sinalo ni Razor na balak muling ibalik. Pero nilagyan na ni Hisoka ng malagkit na bungee gum nito ang bola. Kaya dahil sa lakas ay napaatras si Razor na nasira ang sapatos palabas ng court kaya ito na out. At nanalo ang grupo ni Gun. Dahil nanalo ay tinawag ni Razor si Gun sa isang sulok para sabihin ang nalalaman kay Ging na tatay ng bida. Sinabi ni Razor na killer din siya dati na hinuli ni Ging. Pero nag-iba ang pananaw niya nang tratuhin siyang tao ni Ging at inutusan na gawin ang laro. At kung sakaling makasalubong si Gun ay bugbugin ito. Kaya hindi siya nagpigil ng lakas sa paglalaro laban sa mga bida. Pero hindi alam ni Razor kung nasaan si Ging at sa pamamaalam ay inutusan si Gun na hanapin ang tatay. Dahil nanalo si Gun ay umalis nga si Razor sa isla kaya naging malaya ang mga tao doon. At dahil naging malaya ang babae ay bigla itong naging card na Subo of the Coast. Masaya itong kinuha ng mga bida at gumawa ng clone para sa kanilang lahat.
Nagpaalam si Hisoka na sinabing kontakin na lang siya kapag may bago at darating siya gamit ang spells. Kaya pag alis ng bakla ay naisip ni Killua na nagsinungaling sa kanila si Hisoka dahil alam na pala nito ang tungkol sa mga card spells doon. Kalaunan pa ay nagpaalam na rin sina Chesgera at Gorain na naisip na mag-join force. Sinabi niyang kung darating ang araw na maglalaban sila ng grupo ni Genthru ay matatalo siya. Lalo na at brutal na killer ang mga ito. Nagulat sila nang tawagan ni Genthru si Chesgera at sinabing hindi sila sasaktan kapalit ng card na Subo of the Coast. Saka sinabi nitong kapag hindi ibibigay ni Chesgera ang card ay madali lang silang pupuntahan gamit ang accompany card. Sinabi rin nitong ang mga dating kilala nila na lumaban dati kay Razor ay patay na. At nang tignan nga ni Gon ang libro ay wala na ang mga ito. Kaya galit na hinamon ni Gon si Genthru. Sumagot si Genthru na siya ang next pagkatapos ni Chesgera. Muntik na ring ipabisto ni Gon na hawak nila ang Subo of the Coast card pero pinutol na ni Chesgera ang tawag. Dahil dito ay nagplano si Chesgera na tatakbuhan ng grupo nila si Genthru sa loob ng 3 linggo. At mabibigyan ng pagkakataon ang mga bida na magpagaling sa kanilang mga nasaktan na kamay. Dahil sila na lang ang natitirang mga players na pwedeng lumaban kina Genthru. Bago umalis ay pinagalitan ni Chesgera si Gon na huwag magpadalos-dalos sa galit nito na muntik nilang ikapahamak lahat. Samantala ay pinuntahan ni Hisoka ang mga Ryodan dahil nahanap na daw nila ang Giant user na naglagay ng spell kay Chrollo na nais labanan ni Hisoka. Sinabi ng mga ito kung nasaan ang Giant user na sinilip naman ng bakla gamit ang telescope. Saka nito pinalabas ang naramdaman nitong presensya sa paligid. Kaya nagulat ang dalawang Ryodan. Ito daw si Kalit na bagong miyembro ng Ryodan na pumalit kay Hisoka. Siya ang nakahanap sa Giant user gamit ang kapangyarihan nito. Sinabi ni Maki na tapusin na agad ni Hisoka ang misyon na pilitin ang Giant user na tanggalin ang binding spell kay Chrollo. Sinabi ng bakla na talagang gagawin niya ito para makalaban na niya si Chrollo. Pero sinabi ni Maki na kapag napatay ni Hisoka si Chrollo ay hahuntingin nila siya. Kalaunan ay nagharap sina Chesgera at Genthru. At mabilis na naglabas ng card sina Chesgera at ninakawan ang mga kalaban ng card. Saka mabilis na tumakas. Kinatagpo nila si Gorain na binili ang lahat ng nakita nitong transportation card spells at binigay sa kanila. Magagamit nila ito sa pagtakbo kina Genthru. Kasabay nito na mas lalong sinanay ni Biscuit si Gon para magamit ang maximum na lakas nito. Pinakita nito ang teknik na pag-elevate sa ere gamit lang ang isang kamay. Sinubukan itong gayahin ni Gon pero hindi niya magawa. Nagtanong si Killua kung ano pang ibang skill ni Biscuit. At inilabas nito ang isang chicks na marunong sa lahat ng klase ng pagpapaganda at pagmamasahe. Kaya nasabi ni Killua na useless lahat ito. Pero ito daw ang pinakagusto ng mga babae. Isang gabi habang natutulog ay biglang may umatake sa kasama ni Genthru na agad niyang naiwasan. Ito pala ang kasama ni Chesgera na agad ding tumakbo gamit ang card spell. Sinabi ni Genthru na kailangan nilang makakuha ng mas maraming accompany cards kaysa kina Chesgera at madali lang itong gawin. Kaya pumatay sila ng iba pang mga players at kinuha ang kanilang mga cards. Patuloy naman sa pag-training si Gon pero paulit-ulit na hindi makuha ang tinuro ni Biscuit. Nang makarami na ng cards sina Genthru ay sinimulan na nilang umatake kina Chesgera. Dahil dito ay mabilis ding umiwas ang grupo ni Chesgera pero palagi silang binubuntutan ni na Genthru. Dahil last card ang hawak ay lumabas sila ng laro at nagpunta sila sa outpost na kinaroroonan ni Battera. Ngunit nagulat sila dahil walang guards na nagbabantay doon. At nakita nila si Battera na umiiyak habang nanonood ng TV. Nagtanong si Chesgera kung nasaan ang military nila. Pero kinansela pala ito ni Battera na sinabing binayaran na niya sina Chesgera at pwede nilang gawin ang nais sa mga cards. Dumating din sina Genthru na sabik sa pagpatay kina Chesgera. Pero wala na doon ang mga pakay. Tinawagan ni Gorain sina Gon at sinabing hinihintay ni na Genthru sa entrance ng laro ang pagbabalik ni na Chesgera. At tinago ni Gorain ang mga mahahalagang cards ni na Chesgera. Papasok lang ulit sa laro sina Chesgera kapag nagpadala na siya ng go signal. Alam din ni na Genthru na mag-e-expire ang cards ni na Chesgera kapag hindi sila bumalik sa tamang oras. Pero para makapanigurado na hindi na babalik si Chesgera ay maghihintay pa rin sila. Nang hindi na bumalik si na Chesgera ay umalis si na Genthru patungo sa Masadora para kumuha ng maraming accompany cards. Pero pinaliwanag ni Gorain na karamihang accompany cards na nakuha ng kalaban ay mga peke. Dahil hawak na mismo ni Gorain ang mga original na cards. Sinabihan nito sina Gon na dapat manalo alang-alang sa maraming napatay ni Genthru. At saka din siya nagpolem. Samantala ay kinausap ni na Chesgera si Battera at pinakita sa kanya ang isang larawan ng babae. Kasintahan pala ito ni Battera na sinabing hindi ang kayamanan niya ang habol ng babae. Na-aksidente daw ito at nalagay sa koma. At walang kahit sinong doktor ang may magagawa para maibalik siya sa dati.
Kaya nang marinig ni Batera ang tungkol sa Greed Island ay ginawa niya ang lahat para sana makumpleto ito, sa pagbabaka sakaling magamot ang mahal nitong babae. Ngunit wala na daw silbi ang pagkumpleto sa laro dahil patay na ang babae. Dahil dito ay nagkaroon ng bagong plano si Chesguera. Kahit tumigil si Batera sa pag-clear ng laro ay makukuha pa rin nila ang 75% ng reward money na 35 bilyon. At ibibigay nila ang 4 na milyon kay Gorain. Samantalang bahala naman sina Gon at Killua sa mga spell cards. Samantala ay mabilis na nag-teleport sina Genthru sa kinaroroonan ni Gon para todasin ang mga ito. Pakunwari pang sinabi nito na hati na lang sila ng reward money. Pero nang maraming tanong ang mga bida ay hindi niya napigilan na sabihing nais patayin ang mga bata. Tumakbo ang mga bata dahil alam nilang limitado ang accompany spell cards ni Genthru. At naghabulan sila sa iba't ibang lokasyon. Nagpunta ng mas Adora si Gon na agad sinundan ng mga kalaban. Pero mabilis na nagtago si Gon na pilit hinahanap ng mga kalaban. Nang hindi makita ni Genthru ang mga bida ay ginamit nila ang kanilang huling accompany card at nahanapan si Gon. Mabilis na tumakbo ang mga bida pero mabilis din lang silang naabutan ni Genthru. Hindi na daw tatakbo si Gon at nais lumaban. Kaya agad na nagpahabol si Killua at Biscuit palayo para mapaghiwa-hiwalay nila ang mga kalaban. Hinabol nang sila ng mga malalakas ding kalaban na kayang masipa ang isang punong kahoy. Binalak na hawakan ni Genthru ang ulo ni Gon pero tinabig ito ng bida at iniwasan ng isa pang kamay ni Genthru. Kaya napagtanto ni Genthru na alam ni Gon ang kapangyarihan niya. Sinabi ni Gon na ang unang susuko sa kanila ay ibibigay ang mga hawak nitong cards. Ayaw sana ni Genthru pero sinabi ni Gon na kahit mamatay siya ay hindi makukuha ni Genthru ang mga cards nito. Kaya napilitan si Genthru na pumayag sa nais ni Gon. Ipinakita ni Gon ang ren nito. Pero sinabi ni Genthru na mahina pa ito. Saka din niya inilabas ang mas malakas niyang puwersa. Umatake si Gon dahil naalala niya ang sabi ni Biscuit na ang pinakamagandang depensa ay pag-atake. At nagsipa-sipa si Gon sa era na sinangga ni Genthru. Base sa pag-atake ni Gon ay alam ni Genthru na virgin pa siya at walang experience sa laban. Pero patuloy pa rin sa pag-atake si Gon. Ngunit nasuntok siya sa mukha at naitapon. Dahil dito ay sinabi ni Genthru na hindi na niya kailangang gamitin ang bomber technique sa bida. At muling binugbog si Gon na naitapon sa isang puno. Naalala pala ni Gon ang sabi ni Biscuit na magpanggap siyang mas mahina para mag-relax si Genthru sa pakikipaglaban sa kanya. Muling nakatayo si Gon na kinainis ni Genthru at inuppercut ang bata. Samantala, habang hinahabol ng kalaban si Biscuit ay naglabas siya ng accompany card at nagpunta sila sa ibang lugar. Nagtaka ang kalaban dahil bakit walang kasama si Biscuit sa bagong lugar. Kaya sinabi ng babae na mas malakas siya sa kalaban at pinagsisipa nito ang ulo ng kalaban. Ngunit nakabawi ang kalaban na sinampal ang babae na natamba sa lupa. Kaya nainis si Biscuit na biglang nag-transform sa maskuladong babae. Kaya nangatog ang itlog ng kalaban sa takot. Pero huli na dahil sinuntok na siya ni Biscuit sa ulo na kanyang kinatapon. Ngunit hindi pa tapos ang babae na nilapitan ang kawawang lalaki at pinulot itong parang tae para sana sa round 2, bogbog 1 tasawa. Tumigil naman si Killua sa pagtakbo at hinarap ang humahabol na kalaban. Nakipagsuntukan siya dito ng kaunti. Pero ginamit ang bilis sa pagreplika ng sarili at nalapitan ang kalaban na kinoryente sa tiyan. Inilabas ni Killua ang yoyo at pinatamaan ng isang puno na nawasak. Kaya natakot ang kalaban sa nakita. Muling umatake si Killua kaya napa-atras ang kalaban na pumulot ng bato. Umatake ulit si Killua pero umilag ang kalaban at binato ang kamay niya kaya nabitawan niya ang yoyo. Sinipa ng kalaban ang tagiliran ng napa-atras na Killua. Pero may yoyo pa pala ang bida na nasaktan ang kalaban sa likod ng ulo. Tumayo pa ang kalaban ngunit muling binatukan ito ni Killua ng matigas na yoyo. Saka kinoryente kaya natalo at tinali sa puno. Patuloy namang nabugbog ni Genthru si Gon. At dahil ayaw sumuko ng bida ay naisip ng kalaban na basagin ang fighting spirit ni Gon. At mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Gon na hindi nakailag at pinasabog ang kamay. Pero gamit ang Gyu ay nagawang masangga ni Gon ang bomba ni Genthru. Muling umatake si Genthru na inilag-ilaga ni Gon. Pero muli lang siyang nahawakan ni Genthru at sinuntok sa tiyan. Kaya parang nagwalang uod ang bida. Muli itong tumayo na muling hinawakan ni Genthru at sinuntok sa tiyan. Pero mas nagawang makatayo ni Gon na masabayan ang kalaban. Kaya nagtaka ang kalaban. Ipinakitang naituro pala ni Biscuit kay Gon kung paano malaman ang gamit na energy ng kalaban. Para magawa niyang masangga ang bomba ni Genthru. Naiinis si Genthru na sinabing gagamit ng Gyu sa dalawang kamay at pasasabugin niya ang lahat ng parte ng katawan ni Gon na mahawakan. Pinuntahan naman ni Biscuit si Killua dala ang binugbog nitong kalaban. At sinabing tagumpay sila sa kanilang plano. Ngunit iba ang nasa isip ni Gon dahil nais niyang makipaglaban ayon sa sariling nais.
Sinabihan pala siya ni Biscuit na tumakbo kapag ginamitan na ni Genthru ang parehong kamay ng Gyu. Sinabi ng namamanyak na Genthru na pasasabugin si Gon. At mabilis na hinawakan ang mga kamay ng bida para pasabugin. Ngunit siya ang nasaktan sa pagsabog at napatanong kung anong nangyari. Dahil nagdugo ang bunganga niya. Saka nakita niya si Gon na ginagamit ang rock paper scissor attack nito. Pero dahil nang hina at natamba ay nakailag si Genthru sa suntok ni Gon. Napagtanto ni Genthru na sinakripisyo ni Gon ang isang kamay para lang masaktan siya. Kaya siya nasipa sa mukha. Inilabas ni Gon ang libro at naglabas ng isang card. Saka sinabihan si Genthru na last chance nito para sumuko. Kaya naisip ng kalaban na samantalahin ang pagkakataon para agawin ang lahat ng card ni Gon oras na masira nito ang lalamunan ng bida para hindi maitago ang libro. Inilabas ni Genthru ang libro at kunwari susuko at may ipapakita kay Gon. Kaya lumapit si Tanga at sinamantala ni Genthru na saktan ang leeg nito. Pero nakasangga ang bata gamit ang Gyu. Nagawa din nitong magamit ang card na naging liquid at sinuntok ni Gon para mabasa si Genthru. Gasolina daw ito para hindi na magamit ni Genthru ang pasabog nito. Pero gamit ang isa pang kapangyarihan na bomber ay feeling panalo pa rin ng kalaban. Sinabi nito ang balak sa bida. Pero muling ginamit ni Gon ang rock paper scissor attack nito at sinuntok ang lupa. Kaya nahulog sila pabagsak sa isang malaking butas sa ilalim ng lupa. Nakita ni Genthru na malalalim ang butas at hindi siya makakaakyat. At feeling niya ay na-corner niya ang bida na pumasok sa maliit na kuweba. Ngunit nagtapon ng card si Gon sa ere na naging bato. Kaya napilitang umilag ni Genthru. Kaso ay nagawa na ni Gon na magamit ang rock paper scissor nito at masuntok si Genthru ng point blank range kaya natalo ang kalaban. Tinawagan ni Gon ang mga kasama at tinali nila ang tatlong mga killers. Nakita ni Genthru na bagbog ang mga kasama kaya sinabing bago siya sumuko ay kailangan muna nilang gamutin ang mga kasama. Na agad namang ginawa ng mga bida dahil bago pa ng laban ay naghanda na sila ng healing spell para sa kanilang lahat. Lumabas ang isang okay ka Fairyko at mabilis na ginamot si Gon. Kaya muling naging kumpleto ang katawan niya at naging malusog. Naglabas din sila ng iba pa at nalunasan din ang isa pang kasama ni Genthru. Gagamitan din sana nila ng healing card si Genthru pero nasira ang card dahil nasa maximum na ito. Kaya tinawagan nila si Gorain na dumating. Ayaw sana ni Gorain na lunasan si Genthru kaya ayaw magbigay ng healing card. Pero napagplanuhan na ng mga bida bago pa ng laban na gamutin lahat maging ang mga kalaban. Kaya ginamit nila ang nag-iisang original healing card na hawak nila at ginamot si Genthru. Babalik na sana ang mga bida sa town para kumuha pa ng healing card pero ibinigay na ni Gorain ang hawak nito sa kanila. At sinabi niyang napag-usapan nila ni Chesgera na ibigay lahat ng card sa mga bida. At ayos na sa kanya ang 4 billion na bahagi ng prize money. Kaya nainggit si Biscuit na humingi ng pera. Kaya sinabi ni Gorain na tig-1 milyon silang apat. Dahil dito ay nagsaya si Biscuit. Kalaunan pa ay kinumpleto nila ang card na inayos sa kanilang libro. At biglang nag-announce ang host ng laro at sinabing dahil nakumpleto ng isang player ang 99 cards ay magkakaroon sila ng 100 questions quiz. Biglang nagdatingan ang maraming mga player na mukhang kontrabida. Pero hindi pala lalaban ang mga ito na nagsabing kung masagot nila ang quiz ng perfect at makuha nila ang pang 100 card ay ibebenta nila ito ng 2 billion. Nasinang ayunan ng mga bida. Dumating din si Abengay na hinawakan si Genthru at sinabi ang defusing spell para sa bomba nito. At nakalaya siya sa kapangyarihan ni Bomber. Nagsimula ang exam at lahat ng mga players ay seryosong sumagot kahit na nahihirapan sila sa mga tanong. Pagkatapos ng exam ay sinabi ng host ang player na may pinakamaraming score. At ito daw si Gon. Kaya masaya naman siyang binati ng ibang players. Dumating ang isang owl na nagbigay ng invitation card kay Gon para puntahan ang island leader. Tapos may biglang dumating na mga siga at hinamon ng laban sina Gon kapalit ng mga cards. Pero binatukan lang sila ni Biscuit. Sinilip ni Killua ang kinaroroonan ng nag-imbita sa kanila at muling bumalik. At magkakasama silang nagpunta sa isang isla. Samantala ay nag-report naman si Abengani kay Hisoka na boss nito. Pumasok si Gon sa bahay ng island leader at sinamahan siya ng isang butler patungo sa boss na hindi naliligo. May binigay ang island boss na isang card kay Gon na nagsasabing dahil siya ang nanalo sa quiz game, ay pag-aari na niya ang isang isla at 10,000 tao dito. Ngunit hindi daw nila alam kung nasaan si Ging. Kaya sinabi ni Gon na alam niyang wala doon ang ama. May binigay ang Island Master na bagong binder kay Gon. 3 card lang ang pwede nitong ilagay na hindi magkakaparehan na pwede niyang dalhin sa tunay na mundo bilang kanyang premyo. Dinala ni Gon ang binder at pinakita sa dalawa pa. Sa pagtatapos ng laro ay nagdaos ang island ng parade at kasiyahan para kay Gon at sa lahat ng players. Nag-usap ang 3 bida kung anong card ang kukunin nila, at nagpa siya si Biscuit na kunin ang Blue Planet card.
Pero dahil hindi na naman siya sinasali sa usapan ay sinuntok ng matanda ang dalawang bata. At sa final na pagpili ay kinuha ni Gon ang mga card na Blue Planet, Subo of the Coast at Holy Knight's Necklace. At nagpasalamat at umalis ng laro ang bida at bumalik sa tunay na mundo. Sinalubong siya ng naghihintay na dalawa at agad na kinuha ni Biscuit ang Blue Planet card na naging maliit na globo. Kinuha naman ni Gon at Killua ang Holy Knight's Necklace na kayang itago ang tunay na card. At inilabas nila ang Subo of the Coast na naging accompany card, na isa sa sinabing bawal ilabas sa tunay na mundo. Sinabi ni Gon na nakita rin ito sa libro ang pangalang Nig na kung babalik ta rin ay Ging. Na ibig sabihin ay nakasama ni Gon ang ama sa laro noong baby pa siya. Kaya napaiyak si Biscuit. Inimbitahan ng dalawa si Biscuit na sumali sa kanila. Pero ayaw daw ng babae dahil feeling niya ay magiging nanay siya. Kaya nagpaalam ang dalawang bida at ginamit ang accompany card para puntahan si Nig. At sa pagtatapos ay nakita ni Gon ang kamukha ng tatay na nangingisda sa ilog. At kung gusto mo pa ay paki-like mo naman ang ating mga videos para maengganyo din kaming mag-upload ng mas maraming recaps.